Ang pinaka-stand ko dito, alam sigurado ni Senator De Lima yung kanyang statement, yung kanyang mga sinasabi. Kaya para sa akin, posibleng nasa tama siya tungkol sa kanyang nakikita sa administrasyon ni Marcos Jr. Maganda yan. Kung merong nakikita ang mga katulad ni Senator De Lima na maganda sa administrasyong ito ni Marcos Jr., positibo, abay siguradong ang magbe-benefit niyan ay ang mga kababayan natin. At sana nga ay tuloy-tuloy. Sana talaga ay tuloy-tuloy. Minsan iisipin mo na yung dalawang pamilyang ito ang panggulo sa ating bansa. At nakikita natin na sila ang nagdadala ng kahihiyan para sa ating bansa. Pero tignan natin yung brighter side. Meron bang mga magagandang ginagawa rin itong administrasyon ni Marcos Jr.? Sana meron. At uulitin ko na mukhang alam ni Senator De Lima na patungo o maganda ang patutunguhan ng administrasyong ito ni Marcos Jr. Kaya pabayaan po natin si Senator De Lima sa kanyang mga pahayag na ganito. Very positive ang kanyang tingin sa administrasyon ni Marcos Jr. Hindi natin siya masisisi. Abay nagdusa siya dahil kay Duterte. At siguro, kung tuluyan siyang makalaya dito sa administrasyong ito or under Marcos Jr.'s administration, kung tuluyan siyang makalaya, siguro naman pwede nating sabihin na may kinalaman itong si Marcos Jr., may ginawa na tama itong si Marcos Jr. Dahil yun ang dapat Dapat talaga na palayain sa Senator De Lima. At kung sino man ang mga kagawa niyan, ay sigurado na aayunan ng publiko rin. Anong sabi ni Senator De Lima? Marcos is a blessing. Siyempre, huwag tayong kampante agad na si Senator De Lima ay sang-ayon na sa lahat ng programa ni Marcos Jr. at hindi na niya nakikita yung mga pagkakamali ng administrasyong ito. Hindi naman ganun yun. Anyway, under BBM, we are given the opportunity to make use of the democratic space in transition from the authoritarian regime that was Duterte's. Authoritarian regime. At sana, kung ganito ang tinatahak ng administrasyon na ito ni Marcos Jr., sana maliwanagan ang mga kababayan natin doon nga sa nakaraang administrasyon na naging authoritarian. At sana tayo ay matuto na. Kung sakali man na malihis uli itong si Marcos Jr. at maging authoritarian at tularan ang kanyang ama, abay wag po tayong magsawalang kibo. Dapat ay nariyan pa rin tayo para magsalita. Ito yon. Former Senator Leila De Lima on Thursday, February 22, in the forum of the Foreign Correspondents Association of the Philippines, described the President Ferdinand Marcos Jr. administration is a breathing room from the anxious administration of former President Rodrigo Duterte. Tama yon. Merong magandang pagkakataon. Ito ang chance natin. Tayo'y nakalagpas na sa regime ni Duterte na alam natin kung gaano karami ang inabuso ng rehimen ni Duterte. He even praised Marcos as a blessing. Okay. It might be he might be a blessing to some. Pero doon yun nagsisimula. At kung sakali man na tuloy-tuloy na para sa mga kababayan natin at para sa welfare ng ating bansa ang mga iniisip natin si Marcos Jr., walang masama. Wala talagang masama. Yun ang dapat. At pag siya ay lumihis, ay alam na natin ang dapat natin gawin. Diba? Good luck.